binahagi, no, nung nakaraang panahon. Dahil nga hindi na nga siya nakakapagturo ngayon ay na muling masasariwan natin. At maganda po, maraming salamat kay Brother Naho, ano, at yung kanyang pagsisikap na maipaliwanag sa atin yung tungkol sa Covenant. No? Buti na lang hindi yun itinuloy ko. Nakaraan iniisip ko na magturo tungkol sa Covenant. Pero hayaan natin si Brother Naho magturo niyan at ah, siya yung mag-research, ano, para matulungan tayo, maintindihan natin yung tungkol sa covenant ng Diyos, ano, tungkol sa blessings of all nations. Sinasabi niya nga dyan na ito ay yung kautusan hindi magpapawalang bisa, no, sa kanya. So, ang akin pong i- ah, nais na ibahagi sa inyo na ah, ay tama-tama sermon ako ngayon ay may tungkol doon sa uh, appropriate teaching about the sound doctrine. Ano yung ngayong ating titulo? Ba't ayaw? Sabi mo, gumagana. Okay. Ayun. Ayan na to. Even the same. Yan. Okay. Okay. So, yan. This is what is appropriate to sound doctrine. No? Pag naririnig natin yung sound doctrine, ang daming likot ng ating isipan tungkol dyan. At madalas mga nagdidebate tungkol doon sa mga tamang doktrina ng banal na kasulatan. Hayaan natin si Apostol Pablo magpaliwanag tungkol sa bagay na yan. Ano? Kasi ang autoridad naman natin na ando sa ano kung ano yung nakasulat. No? So, kung ano man itong sound doctrine na ito, ibigay natin kay Apostol Pablo yung kanyang ah, pangangatuwiran o kanyang ah, pagkabatid tungkol dito sa sound doctrine. Ang ating pong pagkukulan ng pansin ay yung sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Okay? At doon nga niya binanggit yun kay Tito. Itong yung magaling na aral. Ano? So, alam natin, kapag meron pong sulat, lagi naman po natin yung sinasabi. Kapag may sulat, sigurado may problema. Kaya pag nakita po ninyo, no, doon sa inyong New Testament part ng inyong Bible, meron po yung mga sulat sa mga taga-Roma, may mga sulat sa mga taga-Epheso, may sulat sa mga taga-Colosas. No? Pinagsikapan ng Pablo, sulatan sila kasi nga, meron silang problema na nais ni Apostol Pablo na na matulungan sila na ma-resolve yung problema. At kahit tayo mga taga-Pasay, may mga problema tayo. Taga-Imos, taga-Cainta, no, taga-Akle, o mga taga-Mindanao, mga local churches, sigurado may mga problema. At kung mababasa natin itong mga sulat na ito na dito po sa New Testament, at makakarelate tayo kung sakaling bagay o pareho yung problema natin yung tinatake na sa Pablo, masosolve yung ating mga problema. So, lagi nyo naririnig sa akin do, kapag merong sulat, merong problema. Okay, kaya nga, sumusulat siya sa Pablo kay Tito, merong problema na uh, i-discuss niya po sa Pablo kay Tito na dapat ma-resolve. Okay, so tingnan po ninyo, sa Roman Church, no, may problema Ayan, sumulat siya noong 57 AD. Ibig sabihin, before 57 AD, nag-exist na ito. Anong problema doon sa Roma? Ang sabi doon, I argue, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Okay? Keep away from them, for such people are not serving the Lord, but their appetite. So, ang primary motive nitong mga ito na nagkakos ng division, na nagtuturo ng contrary doon sa turo ng Apostol Pablo,
Ang main motive nila ay magpayaman, ano? To serve their belly. Okay? So, kuminsan hindi naman talaga doon sa doktrina, kuminsan doon sa ano, motibo, sa attitude ng ng mga ngaral, no? At ito nga, panahon ito ng panahon pa nila, no? Pumasok nga ang mga ganitong ano, mga ganitong mga mangaral na ano, hindi naman talaga sila ano, wala naman talaga silang intensyon paglingkuran ng Panginoon, kundi ano, yung sa kanilang interest, no? Selfish interest. At yun nga, sabi but their own appetite, si Chan, mabusog nila yung kanilang Chan. So, kaya sila nangangaral. Kaya, ang nangyayari, para okay yung kanilang, ano, makakuha sila ng mga tenga na makikinig sa kanila, natural, kukontrahin nila yung turo nila Apostol Pablo, yung tamang aral. Okay, so, yan yung nangyari doon sa ano, sa Romans. Kaya may sulat tayo sa Roma. Si Apostol Pablo sumulat sa Roma dahil sa mga ito. Okay? At yan, sa Church ng Galatia, no, maraming churches yan, kaya nakalagay churches yan. Okay? Doon sa South of Galatia, andyan, naitayo yung South, Church ng Antioch, Church ng Iconium, Church ng Lystra, ng Derbe, na at least apat na binabanggit kong mga churches na andyan na na-establish nung first missionary journey ni Apostol Pablo. Pagkatapos ng missionary journey, makauwi siya doon sa kanyang local church, doon sa Antioch, Syria. Sinulatan niya kaagad yung ano, mga taga-Galacia. Nag-exist kaagad yung problema. At ang problema, ito na naman. Ang sabi, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, sabi niya, some people, some preachers are throwing you into confusions and are trying to pervert or twist the gospel of Christ. Pinaliwanag niya pa nga dito, hindi naman talaga ibang helyo yun eh. Na? Kundi para lang may something na pagkakaiba ni Apostol Pablo, tinitwist nila. Something na pwedeng pagdebatihan at makakuha sila ng tao. So, as early as 50 AD, meron na problema na nila ang bagay na yan. Kaya sumula sa mga taga-Galacia. Okay? Sino pa yung mga sinulatan ni Apostol Pablo? Well, mga Philippians. Problema rin. Ano ang problema ng Philippians? Sabi niya, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry. May mga debate. But others are out of goodwill. Okay, diba? May mga nagtuturo ng okay. At sabi niya, the former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. Talagang puntirya nila, sirain si Apostol Pablo. Nakakulong na nga eh. Minsan walang habag yung mga tao, no? Nakakulong na nga eh. Titirahin pa. Okay? So sa chapter 10, sabi daw, for as I have often told you before, now I tell you again, even with tears. Naiiyak siya sa Pablo. Many live as enemy of the cross. Their destiny is destruction. Their God is their appetite again, their stomach, and their glory is in their shame. Their mindset is set on earthly things. At napapansin nyo rin yan, may mga prosperity gospel preacher. Ang concern nila yung mga bagay na naandito, materialism. Diba? So ang focus ng kanilang pagtuturo, tungkol sa materialism. At hindi siya tamang aral. Okay? Ang kanilang intention, hindi naman talaga paglingkuran ang tunay ng Diyos, kundi
yung mabusog ang kanilang tiyan. So, nakita niyo, no? Sa panahon pa lang yan. Sa panahon pa lamang nila Apostol Pablo. No, kasi iniisip natin, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, upon this rock I will build my church. No, ideal church ang mag-exist. No, na talagang flawless. No, talagang walang batik ng pagkakamali, ano? Pero makikita natin nag-exist ito in different congregations while naandun pa sila Apostol Pablo, mga inspired men. Hindi nila nabantayan. How much more sa panahon ngayon? Nawala ng inspired men ngayon. Nakaka natin yan? Wala namang inspired men na makapagbabantay sa kanila na makapasok. Biro mo, sila napasok pa. Tayo kaya, hindi? Nanaw pa ba natin yon? So, may mga naman, nakikita naman na mga ano tawag doon, yung sign, no? Na sila ay, sila yung talagang kalaban ng krus ng ating Panginoon Kristo. Pagkat mapapansin mo doon sa kanilang turo, na hindi naman talaga iniba yung aral, pero ang intensyon, magpayaman doon sa kanilang pangangaral. Nakakuha na po natin yon. Ephesians church problem, no? Yan, bago pa mag-exist, nalaman na ni Apostol Pablo na tunay na mag-i-exist ang problemang ito. Okay? Kaya ang ginawa niya, hindi man siya nagplano na pumunta sa Asia, pinasundo niya yung mga elders ng Epheso para i-meeting niya habang naandun siya sa Mileto. At ganito yung ating mababasa. Acts chapter 20 verse 16 verse hanggang 17, and I will po aking babasahin na sabi, Paul had decided to sail past Ephesus to avoid spending time in the province of Asia, for he was in a hurry to reach Jerusalem. Kasi may dala-dala siyang mga mga benevolence, na galing sa iba't ibang lugar na ipadadala niya sa Jerusalem. Kaya nagmamadali siya. Kaya hindi na siya dumaan sa Ephesus, no? Kasi ayaw niya dumaan to sa province of Asia. Pero dahil sa may nalaman siya, pinauna nang ipaalam sa kanya, kailangan ma-meeting niya ang mga taga-Ephesus, yung mga elders. Kaya doon sa verse 7, sabi niya, from Miletus, Paul said to Ephesus for the elders of the church. Ano yung laman ng meeting? Tingnan niyo po ang sabi. Ito yung laman ng meeting. Sabi niya, keep watch over yourselves. Batayan niyo yung mga sarili. Okay? And all the flock which the Holy Spirit has made you overseers. Bantay kayo eh. Kaya magbantay kayo. Yung sabi ng overseer, bantay. Di ba? Yung mga pastor na alam natin, kaya nga sabi doon, be shepherd of the church of God, which He bought with His own blood. Kapag binabasa natin ito, yung pinagpapatunay na lang si Kristo ay Diyos, Pero dito makikita natin, ito yung layunin ng meeting na ito, na sabi niya sa 29, sinasabihan niya yung mga elders, inipon niya doon sa Mileto. Sabi niya, I know that after I leave, after this meeting, magkahiwa-hiwalay tayo. Okay? Savage wolves will come in among you. Papasukin kayo. Mag-i-infiltrate yung mga savage wolves. Okay? Ano sa Tagalog yung wolves? Lobo, no? Ang mga lobo na hindi magpapatawad sa kawan. They will not spare the flock. But even from your own number. Sabi ng Apostol Pablo, kahit sa inyo, kayong mga elders. No? Sabi daw, kahit sa inyo mga elder, kapag nakapasok na itong savage wolves, may influence yung mga elder.
So, from your own number, men will arise and distort the truth, distort the gospel, in order to draw away disciples after them. So ito yung nagiging cost ng division, nagiging cost ng denomination. So, kaya sa panahon natin ang dami denomination, ano? No? Na lahat nagpapakilalang Christianity, pero ano, hiwalay naman, hiwa-hiwalay naman, hiwalay sa atin. Nawa natin yon. So ito yung main cause ng division. Sabi doon. Sabi, so be on your guard. Magbantay kayo sa inyong sarili. Remember that for 3 years, I never stopped warning each of you night and day with tears. So, hindi pa man nangyayari, alam na ni Apostol Pablong mangyayari. Kaya, may sulat siya sa ano? May sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Ephesus at may sulat rin siya sa isang individual na kanyang tinrain as young preacher na iniwan niya sa Ephesus para bantayan yung Ephesus. Pero alam niyo ba, 5 years later, matapos ang meeting na ito, tulad ng kanyang sinabi, napasok na nga ng wolves ang Ephesus. At sa sulat niya kay Timothy, no, ay bigyan muna natin ng illustration to. Doon sa aking may illustration. Ayan, ayan yung illustration. Okay? So yung Sabbath Wolf, pinasok yung mga elders na dapat sila yung magbantay dito sa flock. Pero anong nangyari, yung mga elders na yan, na-influensya ng wolves, ano, yung iba dito ay nakuha nila. Okay? At sabi niya, ito yung mangyayari pagkatapos na umalis. Okay? So, at tunay na nangyari yan, nung sumulat siya po sa Pablo kay Timothy, no? Sabi ng iba, panahon nang siya ay nakukulong, sabi ng mga iba na after ng kanyang paglaya, sinulatan niya si Timothy at ito yung laman ng kanyang sulat kay Timothy na may kinalaman sa problema sa Ephesus. Ang sabi niya, as I argue when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine. Okay? So ang mga ito ay nagtuturo na ng ibang doktrina. Nagtuturo na ng ibang aral. Kaya sabi ni Apostol Pablo, iiwan kita dyan. Ikaw ang bahala sa kanila. Okay? Sabi niya, nor give heed to fables and endless genealogies which cause disputes. Siyempre, may dispute, may divisions. Okay? Rather than godly edification which is in faith. So, nagtuturo sila ng other doctrine contrary to godly edifications which is in faith. Imbis na ang ituro nila yung mga mag-sermon sila ng magagandang aral na patatagin yung pananampalataya ng mga tayo, yung edifying sermon, yung taas ng moral. No? Imbis na ang ituro nila about behavior, yung tamang pag-uugali. Kaya nga dito sa Timothy, hindi ko lang nailagay sa aking slide, sinabihan niya si Timothy, no? Baka ako magluwat. Ano ibig sabihin ng baka magluwat? Kasi pupunta siya talaga sa Ephesus, pero sabi niya, baka ako magluwat. Naintindihan niya yung salitang luwat? Madelay. Madelay, magtagal. No? Papunta siya, pero baka magtagal ako. Pero sabi niya, dapat mo maalaman na ang dapat, ugaliin ng mga Kristiyano sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. So, yun yung importante kay Apostol Pablo. Ayaw niyang maturuan ng ibang doktrina, gusto niyang maturuan ng mga godly edification na nakaangkop sa ating pananampalataya. Nawa natin yan. Okay.
Tingnan natin. Ayan po yan, ano? Inipon niya yung mga elders ng 57 AD. After 5 years, nangyari. Okay? So, ito, same problem, ano? Problem sa Roma, problem sa Pilipos, problema sa Colossus, problema sa Ephesus, isa problema. Ang pagpasok ng ibang aral. Okay? Naintindihan nyo? At yan rin, nagiging problema natin sa panahon ngayon. Kaya nga may mga debate, kaya nga nagkakaroon ng mga division, kaya nagkakaroon ng mga ng mga denominations. No? Yung salitang denomination, part of the whole. Diba? Yan ay 1 peso, di ba? Merong 25. Lahat naman nagpapakilalang Christianity, pero bakit magkakaiba? Di ba? Kasi hindi nakapokus doon sa tamang doktrina. Okay? At nagbigyan na rin tayo ng hint kung ano yung tamang doktrina ito. So, sumulat siya ang pinag-aaralan natin ngayon, susulat siya kay Tito. Bakit? Siyempre, sinabi ko na kayo sa kanina, pag may sulat, may problema. At ang sulat na yan, kay Tito, tungkol sa problema ng mga Cretans. Ang Cretan po ay isang island. Di ba sa first missionary journey, merong island rin natin binabanggit, yung Cyprus. Ito yung nasa bandang baba ng ng Corinto o yung Cretan. Maliit lang na island. I-check nyo na lang sa inyong mapa. Pero I'm not sure kung ano yung talagang geographical location niya. Pero bandang yan, baba ng Corinto. Tama ba? O nasa bandang malapit na sa Italy. Sana, nakita mo ito? Saan baba? Torrent yan, di ba? Malaking dyan. So makikita natin, dito sa Cretan, hindi lang isang church to. Maraming church kagaya sa Galacia. Maraming church, may problema. Okay, kaya nung magkaroon ng problema ang Cretan, sumulat nga siya kay Tito. So hindi niya sinulatan yung taga-Creta, sinulatan niya si Tito. Kasi si Tito ang gagawin niyang in charge, kagaya kay Timothy sa Epheso. Okay? Iniwan ni Apostol Pablo si Timothy sa Epheso para ayusin yung problema na yun. Ngayon, iniwan ni Apostol Pablo si Tito sa Creta para ayusin yung problema. At ganito yung ating makikita. Titus chapter 1 verse 5, and I've been ating babasahin. The reason I left you, ito yung laman ng sulat. The reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. Bakit kailangan mag-appoint siya ng elders? Nalaman na natin ang dahilan kung bakit may mga elders sa church. Bantayan ang tawan. Taka natin yan. So may problema kasi ang Cretan. So mag-a-appoint siya ng elders para mabantayan yung kawan. Dahil nga may problema. May pagkukulang. Okay? So sabi doon, Tagalogin na lang po natin basahin. Sabi niya, dito'y iniwang kita sa Creta upang husayin mo ang mga bagay na nagkukulang at maghalal ka na matatanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Ang ibig sabihin ng bawat bayan, sa bawat bayan kasi merong church, no? Merong local church. Sa bawat local church, hahalal siya ng mga matatanda at alam natin ang layunin ng hahalal ng matatanda ay para mabantayan nga yung iglesia, no? Bawat local church. Alam niyo ibig sabihin ng local church? Pasay local church. Imus local church, Cainta local church. So dapat magkaroon ng tatanda kasi nga para mabantayan nila yung turo, yung kawan.
Bigyan na natin illustration. Sabi, the reason I left you in Crete, no, to put in order what was left unfinished, and appoint elders in every town. Okay, ano ba talaga problema? Ano ang problema ng mga taga Creta? Bakit kailangan iiwan niya do si Tito at ito naman si Tito ay magtalaga ng mga ng mga bantay ng iglesia? Okay? Bakit niya iniwan? Sabi dito sa Tito mismo, chapter 1, verse 10 to 11, ito ang problema. At ang sabi dito, for there are many rebellious people full of meaningless talk and division. Nagsasalita sila, wala namang sense. Nangangaral, wala namang sense. Okay? At puro pangdaraya, no? Deception. Especially those of the circumcision group. Alam naman natin, pag sinabing circumcision group, ito yung mga Hudyo. No? Particularly, sabi niya, yung mga Hudyo na nakapasok sa iglesia. Natural naman, mapasok ka sa loob ng iglesia ng Panginoon ang mga Hudyo dahil yun ang unang talagang pangangaralan ng Ebanghelyo. Pero ang mga Hudyo kasi, yan, kaya pinag-aaralan natin sa Covenant. Nahirapan sila doon sa old eh. No? Kaya medyo nagkakaproblema. Okay? At sabi ni Apostol Pablo, they must be silent. Ano gagawin ni Tito? Pagkakampasin sila. Uy, tumahimik kayo! Yung ba gagawin ni Tito? Hindi. Siyempre, kung may aral sila, ang pangotra sa aral, mang-aral din. Pero, para maituwid yung aral na mali. Ano natin yan? And sabi dito, because they are disrupting the whole household by teaching the things they ought not to teach. No? Alam na lang, hindi naman dapat ituro, itinuturo nila. Ha? Experience namin yan. Sabi na, bakit na naman yung tinuturo yung bagay na yun? Alam naman lang mali. Kapag kausap natin, alam naman nila, hindi naman nila maipagtanggol yung turo na yun. Parang tinuturo pa rin. May purpose. Laging yung motive ang susi kung bakit natitwist ang aral eh. Yung motibo lagi ang ang culprit, ang dahilan. Nakita niyo doon? Teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. Lahat ng binasa natin, ito ang problema. At ang cause ay because of the selfish motive. Hindi naman talaga yung aral eh. Kasi alam naman nilang tama eh. Lahat naman nagbabasa ng Biblia eh. No? Kung wala lang ito, lahat sana pare-pareho na ang aral. At lahat sana may kinalaman sa edification. Lahat sana ang maririnig ay para sa pagpapataas ng moral at pagpapalakas ng ng pananampalataya ng tao. Sana maipopokus ang aral para sa tamang pamumuhay at tamang pag-uugali. Kung minsan, tingnan niyo yung mga akala mo, magagaling yung mga preacher nila, di ba? Nangahamon pa doon sa TikTok, nangahamon pa sa na, akala mo ang galing-galing. Nawawala na sa kanila ng behavior, no? Iba na yung kanilang behavior. Nawawala na sa tamang pag-uugali. No? Halos laitin at halos yung alam nilang kaya-kaya nila sa debate. Hindi yun. The very purpose of why we are studying the Bible, for us to be saved. Kapag mali tayong pamumuhay natin, hindi tayo masasave. Kahit na sabihin natin, lahat ng may kinalaman doon sa doktrina, oneness, lahat like kahit alam natin yan, pero mali na yung ating mali na yung ating pamumuhay, mali na yung ating behavior, mali na yung ating sabi nga tayo ay dapat maging iba sa iba eh.
Di ba? Sinabi pa nga na we should not conform to this world, but be transformed by renewing of our mind. Kaya nung sinabi ng Apostol Pablo na they must be silent, sabi ng Apostol Pablo kay Timothy, kay Titus, sorry, kay Titus, hindi niya sinabing awayin mo sila. Contrary to this teaching, magturo ka. Eh ano ituturo mo? Ang sabi ni Apostol Pablo ay ito. Okay? You, however, must teach what is appropriate to sound doctrine. Sabi ni Apostol Pablo, yung mga yun nagtuturo na hindi naman dapat nilang ituro eh. Ikaw, iniwan kita sa Kreta, magturo ka. Ano ituturo mo? Sabi niyan, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa magaling na aral. Para maiba tayo. Para masilensyo sila. Para mapatahimik mo sila habang sila'y nagtuturo ng mga bagay na hindi naman dapat nilang ituro. Kaya na naman natin ituturo para sa kanila. Ibahin mo ikaw. Ikaw naman magturo ng mga bagay na na aral na magaling. Okay? Nung sabihin ni Apostol Pablo yan, nalagay natin sa illustration. Nung sabihin ni Apostol Pablo yan, na they must be silent. They are teaching things they ought not to teach for the sake of dishonest gain. Sabi niya, they must be silent by teaching what is appropriate to sound doctrine. Habang nagtuturo sila ng mga bagay na yan, alam naman na hindi naman dapat nila ituro. Diretso lang. Go on. Continue teaching what is appropriate to sound doctrine. Eh ano yun? Ano yun yung tanong doon? Ano yun? Ano yung sound doctrine na kanyang ituturo? Pansinin nyo, it has something to do with the proper living as a Christian. Yung mga susunod na talata, papansinin po natin. Tingnan niyo yung sumunod na talata. Titus chapter 2 verse 22. Focus, turuan mo rin. Sabi niya, magturo ka ng magaling na aral, ha? Turuan mo ang matatandang lalaki. Tingnan niyo. Teach the older men, to be temperate. Teach the older men to worthy of respect. Teach the older men to self-control. Teach the older men, the sound to be sound in faith, to be in love and in endurance. Sabi niya, magturo ka ng may kinalaman sa magagaling na aral, pero sabi niya, yan. No? Turuan mo yung matatanda lalaki na maging mapagpigil. Yan yung magaling na aral. Wala ito dun sa mga doctrinal differences na pinag-aawayan nila. Kundi ang maiituturo ng preacher ay may kinalaman doon sa sa tamang pag-uugali, tamang pamumuhay ng ng mga member ng church. Para sa mga matatandang lalaki, sabi niya na ang matatandang lalaki maging mapagpigil, mahusay, mahinaw ng pag-iisip, magaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis. Di ba pamumuhay ito? Di ba behavior ito, pag-uugali? Yan yung magaling na aral. Diyan tayo pumokus. Diyan tayo pumokus, tayo mga mangaral, diyan tayo pumokus na mahikayat natin sila na yung matatanda, ito ang kanilang ipamuhay. Lagumin natin. Teach the older men to be temperate. Teach the older men to be worthy of respect. Teach the older men to be self-controlled. Teach the older men to be sound in their faith, to be sound in love, and to be sound in endurance. Sa matatanda lalaki pa lang yan.
Pero meron bang member na matatandang babae sa loob ng church? Yun rin ang kanyang sinabi. Matatandang babae naman. Likewise, teach the older women to be reverent in the way they live. Not to be slanderers. Huwag maging marites. Okay? Slanderer. Or addicted to too much wine. Ano panahon nila, meron mga lasinggera. Ano? Maski sa panahon natin ngayon, may mga lasinggera. At hindi na kumisan paglalasing sa alak, kundi paglalasing sa droga. Okay? Sabi, but to teach what is good. So makikita natin doon, ito naman yung para sa mga matatandang babae. At mapapansin natin, dito sa matatandang babae, bukod doon sa kanilang pamumuhay, meron silang obligasyong magturo. No? So, yung sinasabi, dapat natin pag-aralan yung women should be kept silent in the church. Paano ka magtuturo if you are silent? If you are not talking, if you are not teaching. Natin yan? So, kailangan pag-aralan yon, yung bagay na yun. Pero dito makikita natin, ito yung sinasabi sa mga kababaihang matatanda. Sige, meron na, ayoko na magturo kasi masasaktan yung matatanda. No? Sabi dyan, na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, at sabi dyan, mga guro ng kabutihan. Yan yung part ninyo sa loob ng iglesia ng Panginoon. Di ba sabi, dapat ugaliin sa bahay ng Diyos na siya, iglesia ng Diyos na buhay, haligi at sukay ng katotohanan. Ito yung mga dapat natin ugaliin. No? Kung ikaw ay naando sa stage na ikaw ay matandang babae, ito ka. Dapat. Okay? Ano yung tuturuan? Tingnan niyo sabi. Kasi meron, bukod sa matatandang babae, meron rin namang matatandang lalaki. Pero mga batang babae. Pero tingnan muna natin itong nilagom natin. Teach the older men, women, to be reverent in the way they live. Teach the older women not to be slanderers, not to be addicted to too much wine, and to teach what is good. Okay. Sino yung kanilang tuturuan? Eto, yung mga nakababata naman babae. Kasi meron silang mas maraming eksperyensya at mas matagal na sa church. Natural, meron silang may tuturo. At ito naman ay tuturo nila sa mga kababaeng babae. No? Sabi niyan, then they can urge the younger women to love their husband, to love their children, to be self-controlled, to be pure, to be busy at home. Maging busy sa sarili-sarili ng bahay, hindi sa kapitbahay. Ano sabi? To be kind, to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Okay? So, Tagalog niya, sabi, dapat silang maging teacher ng kabutihan upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na unang-unang ituturo nila matutong umibig sa kanilang asawa. Okay? Di ba sa episode, ang sinabayan naman doon, mga lalaki, ibigin nyo ang kanyang asawa. So ano lang yan? Mutual. Pag-ibig ni lalaki sa babae at pag-ibig ni babae sa lalaki. It is not something to do with your feelings. It has something to do with what God wants you to do. At yan nga ay may kinalaman sa ang tunay na pag-ibig. Ito, ang tunay na pag-ibig kasi, hindi yung feelings mo, attraction yun eh. Kaya lang naman nilagay ng Diyos yun para sa procreation. Pero ang tunay na pag-ibig, pagbibigay, na-discuss ko na ito, di ba? God so loved the world
He gave. Di ba? Ano yung binigay niya? Yung kung ano yung maitutulong niya. Ano ba problema ng world? Kasalanan. Kailangan ng kaligtasan. Kaya He gave His Son. Naman natin yan? O doon sa First Timothy, sa First John chapter 3 verse 16, ang binanggit ko kanina, John chapter 3 verse 16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Okay? Pero doon sa doon sa parte naman ng ating Panginoon Kristo, ang demonstration ng love, yung ibigay niya ang kanyang sarili. Pwede niyo pong basahin, ang sabi doon sa First John chapter 3 verse 16, ano sabi doon? At ito yung pag-ibig, o makikilala natin ang pag-ibig, ano sabi doon? Nakikilala natin ang pag-ibig, ano kalagay? Pakibasa po. Dito yung nakikilala natin ng pag-ibig sapagkat ganyan ibigay ang kanyang buhay dahil sa ating nararapat natin ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Nakita niyo yan? Yun ang pag-ibig. Nakita niyo yan? Kaya nung sinabi na sa Pablo na ang mga matatandang babae, turuan ang mga babae, may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, yun. Ibigay mo sa asawa mo ang ang nararapat para sa kanyang ikagiginhawa. At ikaw naman lalaki, ibigay mo sa asawa mo ang nararapat para sa kanyang sa kanyang interes. Nakita natin 'yon? At ganoon sa sa mga anak. No? Ito yung agape, ito yung philo eh. Hindi ito ang eros. Ang eros yung attraction natin sa isa't isa. Yung opposite sex. Meron tayo talagang nasa atin yun na meron tayo talagang attraction sa opposite sex. But that is the love na pinag-utos ng ating Panginoong Diyos. Okay? So, kung kayong mga kababaihan, mag-aasawa kayo, be sure, handa ninyong ibigin ang inyong mga asawa. At be sure, handa ninyong ibigin, handa kayong magsakripisyo para sa inyong asawa at para sa inyong mga anak. And that is love. Okay? Ano sabi? Magpakahinahon. Magpakahinahon, magpakalinis. Merong mga translation, magpakalinis sa bahay. May mga babaeng burara. Pasensya na. Pero ang tunay na Kristiyano, malinis sa bahay. Okay? Okay. Magpakasipag sa bahay, magandang loob. At ito pa, isa sa mga kababaihan, matuto kayong pasakop sa inyong mga asawa. Ang unang kabiguan ay nung si Adan si Eva hindi napasakop kay Adan. Tama natin yan? At yun ang naging kasalanan ni Adan dahil nakinig siya sa kanyang asawa. Kami mga lalaki mahina kami. Kapag nagsalita na ang asawa namin napapasunod kami. Kaya kayo ang sinasabihan na kayo yung magpasakop. Tama natin yun? Kasi kami, parang hindi namin kayang sakupin kayo. Kaya kayo na magbigay. Pasakop kayo sa sa inyong asawa. Huwag lapas ang dahilan nito ay upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Okay? So kung tayo mga kababaihan na member ng Church of Christ, nakikita yung ganyang pamumuhay, may mga sasabi pa ba sa salita ng Diyos? May sasabi pa ba sa Church of Christ? Wala na, di ba? Walang may pipinta sa atin sapagkat nasa tama tayong aral na na tayo ay naaralan ng mabuting asal. Mabubuting lagumin natin uli. Ito, younger women, older women should teach younger women to love their husband, to love their children, to be self-controlled, to be pure, to be busy at home, to be kind, to be subject to their husband. At ang layunin niyan ay so that no one will malign the word of God. Okay? Tuloy natin ang pagbasa. Titus chapter 6 verse
2 verse 6 to 8, ang sabi niya, similarly, okay, focus naman doon sa young men. Pero dito sa young men, ang sinasabahan si Tito, nagbigay ng example. Sabi dito, similarly, encourage the young men to be self-controlled. At sabi niya kay Tito, in everything set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Okay. Doon sa mga younger men, ikaw preacher, mag-set ka ng example. Kasi yun naman ang susunod nating iaasahan mangungaral eh. Di ba? Yun ang susunod na mangangaral, yung mga younger men. So, ma-encourage na natin. Sabi doon sa Tagalog, sabi niya, i-aral mo naman sa mga bagong tao, yung mga binata yan, mga younger men, na sila ay magpakainaw ng pag-iisip sa lahat ng mga bagay, magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay pakilala mo ang walang kamalian ang kausayan, pangungusap na magaling na di mahahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya. Sino yung mga nasa kabilang panig? Yung mga nagtuturo ng ng mga bagay na hindi naman dapat nila ituro. Okay? Ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Salagumin natin ulit ha. Para sa preacher ito, pero ang focus natin ay para sa sa mga younger men. Pero ito'y tungkulin ng mga preacher. Okay? Should encourage the young men to be self-controlled, should set them an example by doing what is good. In teaching, show integrity. In teaching, show seriousness. In teaching, show soundness of speech that cannot be condemned. Anong purpose? So that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. They have nothing bad to say about the church of Christ. Okay? Tuloy natin. Titus chapter 2 verse 9 to 10 sabi, ayan yung mga wala namang slave na ngayon eh. Nung kasi, ito, papaliwanag ko sa inyo yung mga slaves. Nung panahon nila, kung gusto mo meron magtatrabaho sa bahay mo, o magtatrabaho sa farm mo, o magiging bodyguard mo, bibili ka ng slave. Ang slave, mga tao yan na nakuha yan doon sa pagsakop doon sa ibang lugar eh. So kapag sila'y nasa sakop, tatangayin sila, ibibenta sila as a slave. At kapag ikaw nabili, yung amo mong bumili sa'yo, paglilingkuran mo yun. Sa panahon natin, wala namang slaves. Pero ito, katumbas nito, yung mga kasambahay, yung mga office workers, no? Mga nagtatrabaho, mga laborers. Okay? Yun yung sa modernong panahon, ano? At yun ang sinasabihan, ang sabi sa mga slaves, ano sabi? Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them. No? Maraming mga matapang pa sa kanilang boss eh. Minumura pa yung kanilang boss, di ba? Kuminsan. Pero dito makikita natin, ito kailangan gawin ng mga nagtatrabaho, mga kasambahay, mga driver, ano pa mang trabaho natin, ano. Sabi niya, ulitin ko, teach slaves to be subject to their master in everything, to try to please them, not to talk back to them, not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching of God, our Savior, attractive. Mas Tagalog, sabi,
Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kanilang boss. Okay? Tayo nagtatrabaho sa mga ating kumpanya, pasakop tayo sa boss natin. Sila yung boss eh. Di ba? Tapos sabi doon, kanilang kalugdan lahat ang mga bagay. At huwag masagutin. So kung ano iutos siya sa'yo, sundin mo. Kasi para sa ikagaganda ng company. Pag gumanda ang company, tumaas ang ano, ang nag-grow ang company, di ba ikaw rin makikinabang dun? Mapopromote ka. Madadagdagan ang sweldo mo. Di ba? So, sumunod ka. At sabi, huwag kang panasagutin. Ano? Huwag mandaya. Ah, itong yung salitang mandaya, kung minsan nakapandaya tayo na hindi natin tinuturi na pandaraya. Yun lang mga ballpen na inuwi natin sa bahay. Pandaraya na yon. No, yung inuutos natin yung time card natin i-punch, pandaraya yun. Nakakata yun. Pero sa atin normal, ano? Parang hindi naman pandaraya. Pandaraya po yun. Yung natutulog ka ah, habang sa trabaho, pandaraya yun. Nagtitiktok ka habang tatrabaho o kaya mga Dota o ano pa man. No? Nando ka sa computer. Akala ng boss mo, nagtatrabaho ka pero naglalaro ka ng mga games. Pandaraya po yun. Okay? Wag sana ang mga member ng Churches of Christ mahuling ganyan. Nakuha natin yun? Naintindihan nyo? Okay, kasi relative kasi yung sa pandaraya eh. Kasi normal na ginagawa, parang hindi na pandaraya eh. Pandaraya po yun. Lagi kang late, pandaraya yun. Okay? May tamang panahon ka eh, na ibinigay sa'yo para magtrabaho eh, tapos late ka. Pandaraya po yun. Kaya kung na-late ka dahil traffic, eh, agahan mo pag-alis para hindi ka na, mag-traffic man, makarating ka. Naka natin yan. So, ayun, sabi doon, huwag ka mandaya, no? Tamang-tamang pang sermon pala talaga itong lesson ko, no? Kundi magpakita ka ng buong mabuting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Okay. Lagumin natin ulit, ano? Teach the laborer or workers, okay, to be subject to their masters, to the boss, try to please their bosses, not to talk back to their boss, not to steal from their boss, to show that they can be fully trusted. Ang mabuting empleyado, tumataas ang sweldo. Nakaka natin yan? Pero ang layunin, kung bakit tuturuan tayo nito, kung gagawin natin ito, ang layunin ay so that in every way, they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Paano ka nakakapag-hikaya? Sa paraan ng iyong pamumuhay, sa paraan ng yung ginagawa mo doon sa trabaho mo, yung behavior mo doon sa trabaho mo, sa paraan ito, hindi ka man magsalita. Magtatanong sa iyo, di ba? Ano religion mo, Brad? Di ba? Yung iba ng dalaya, hindi. Di ba? Ikaw okay eh. Iba, iba ka eh. Di ba? Kaya nga, di ba, be holy, sabi. Ang ibig sabihin ng be holy, be iba. Iba ka, Brad. Anong meron ka? Anong religion mo? So, hindi ka man nagsalita, dahil sa iyong gawa, nagiging attractive ang Diyos. Na-attract sila na manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya natin, nagiging susi para Brad, pwede ba? Mag-Bible study tayo sa bahay. Di ba? Impitahin mo na si preacher para sa ganun maturuan sila. Tama natin yon. So, hindi na kailangan pagsigawan mo, kami ang tamang religion. Pagsigawan mo na ikaw ay tamang religion kung ikaw ay nabubuhay sa tama.
Ano natin yan? Eh kung magaling ka naman makipagdebate, ang ugali mo na masama, wala rin. Nakukuha niyo po ba? So, nung sinabi niya po sa Pablo na ikaw, Timothy, ibahin mo yung turo. Sila nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro. Ikaw, ituro mo ito. Tama natin yan. Ito yung sound doctrine. Okay? Lagumin natin yung mga red color na may kinalaman doon sa pagtuturo ng sound doctrine. Tingnan niyo sa akin. Teach. Sabi niya, di ba, yung iba, sabi niya, tuturo ng mga bagay na hindi naman dapat nila ituro kasi sa sarili ng pakinabang. Ikaw, Timothy, magturo ka ng which is appropriate to sound doctrine. Bakit? Sabi niya, so that no one will malign the word of God. Magturo ka ng appropriate to sound doctrine so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Teach what is appropriate to sound doctrine so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. That's the reason why Paul told Timothy, mag-iba ka ng aral sa kanila. Ituro mo yung magaling na aral. Para lalo tayong maraming maging converts. Di ba? Para walang masabi sa atin yung religion natin. Di ba? At para hindi pagsabihan ng masama yung salita ng Diyos. Okay? So, yung ibang mga talata, babasahin ko na lang. Pero ito na yung mismong kabuuan ng ating pinag-aralan. Yung appropriate sound doctrine has something to do with our living as a Christian. Maging ilaw tayo ng sanlibutan. Ipakita natin sa sanlibutan, iba tayo sa kanila upang mahikayat nila natin sila sa tunay na pananampalataya. Sabihin na natin sa tunay na iglesia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.